Kamusta mga tol? Wow naman! Lolo bro, nasa Sixers na! Sixers! 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 Grabe, lakas mga tol, no? Lolo bro, D-Wave tsaka Caleb lang magkakasama sa isang team. Mabay, tirahin na natin niya. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay, game. Nakapili na nga ng team si Lolo Bron, mga tol, ha? At yung pinili nga niyang team, ang Philadelphia 76ers. Yun! Matagal na talaga ako pa sa 76ers, mga tol, eh. Sakto, doon pa pumunta si Lolo Bron, no? Solid 76ers fan to since July 25, 2026, 6 a.m. At yung matindi rito, mga tol, ha? Ang kontratang kinuha ni Lolo Bron, 2 years, 8 million veteran minimum contract lang, ha? At tapos player option naman ang second year. Grabe. From 53 million per year na salary last year, biglang 4 million na lang, ha? Nagpalugi talaga si Lolo Bron dito, ha? Baka angas mamasahe pa lang niya, ubus na kagad yan. Ang mahal pa ng gas, eh, no? Meron pang SSS, tsaka pang EB pa. Ubus talaga yung salary niya na yan. Tapos ang laki pa makakatas sa stock, tapos kukurang-util lang naman mga politikang buhaya. Kaya wala talaga matitira niya sa 4 million na yan, mga tol. Tapos 3 pa yung anak niya. Kaya ang lakas pa naman lumamon ni Bronny James. Ako po, ubus talaga yung 4 million na yan sa isang taon. So ano yung magandang reason kung bakit nagpunta si Lolo Bron dito sa Sixers, ha? Bakit ba yun yung pinili niya? Simple lang yan, mga tol. Ito, ha? Ang unang-unang reason dyan, nagpunta si Lolo Bron sa East. Kung mapapasin niyo, mga tol, ha? Ang nag-champion, diba? New York Knicks. Sa East yun, eh, no? At wala naman nagbago sa roster nila. Malakas pa rin talaga, eh. Pero sa West kasi, mga tol, sobrang lakas talaga ng West, eh. Okay si Thunder, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Houston Rockets, Timberwolves. Ang lalakas talaga dyan, 5 na yan, eh. Sa East naman, nandun ang New York Knicks, Pistons, Celtics, Cavaliers. Hindi hamak talaga, eh, no? Mas malakas talaga yung mga teams na nasa West kaysa dito. So kung ang dahilan, kaya kahit mababa pa yung sweldo niya, sa Sixers pa rin siya nagpunta, eh dito kasi mas madaling daan para makapag-champion siya uli. Kaya kung napasin niyo, mga tol, diba? Yung tatlong teams na final choices ni Lolo Bron, eto, Miami Heat, 76ers, Cavaliers, lahat yan nasa East, eh, no? Kailangan pa bang i-memorize siya? Ambisyon na to! Tapos kung titingnan naman natin yung mga makakampi niya, ha? Sa point guard si Tyrese Maxey-Phil, sa shooting guard si BJ Mokobe, sa small forward si Bori Brown na kahit ang pangin na dakdak 50 pa rin ang puntos, eh. Tapos center naman si Marcus Joel Embiid. So meron talagang pwesto para sa power forward position para kay Lolo Bron, eh, no? Meron pa rin namang spacing na mangyayari dyan, mga tol, kasi may triple shooting naman yung makakampi niya, eh. Pero ang nakikita ko rito, mga tol, siguro para magiging dribble drive offense sa magiging offense ng 76ers na to, eh. Kahit sino sa kanilang lima, kahit sino may hawak sa kanila, pwede kayo umatake tsaka magdala ng bola. Knowing Lolo Bron, diba? Yung style ng laro niyan, ball dominant talaga yan si Lolo Bron, eh. Pero baka lang, mga tol, ha? Baka lang, ha? Baka dito, hindi na ganun yung nasa isip niya, eh, no? Baka mas gusto niya rito, magiging boy na siya at magiging supporting cast na lang siya kasi marami naman siyang buhay kakapi dito sa Sixers, eh. At yung malamang na mangyari pa nga dyan, mga tol, maging fourth option lang si Lolo Bron dito sa 76ers, ha? Eh kasi diba, eto, si Boring Brown last season, 28.7 points per game, yung ginawa niya ng taas. Si Buckles naman last season, 26.9 points per game, mataas din. Si Tyrese Maxey-Phil, 28.3 points per game, mataas din, eh, no? Eh si Lolo Bron, 20.9 points per game sa Lakers last season. O diba, nakita nyo ba yun, mga tol, ha? Sa 4 na players pa lang na yan, kung ito total mo yung naging average nila last season, 100 putos na kagad yun, eh. At tapos, ang sabi pa nga ng chismosa kong kapitbahay, talaga daw walang tigil sa panliligaw ng 76ers para makakuha nila si Lolo Bron. Ganun naman talaga yan, mga tol, eh, no? Kapag ang pakiramdam mo, ang turing nila sa'yo, special child guys, special ka sa kanila, diba? Parang si Melek, kahit ang ganda-ganda ni Melek, ang bait-bait ni Apeng, matyaga pa manligaw, eh ganun talaga. Mapipil ni Melek na special siya kay Apeng. So malamang yun din mismo yung naramdaman ni Lolo Bron, eh. Eh kasi sa Lakers, di ba, feeling talaga niya, tinatapon na siya ng Lakers, eh. Kaya gusto niya siguro ulit maramdaman na importante pa rin siya kahit matanda na siya. At tapos, mga tol, ang balita pa, dito raw kasi sa 76ers, mga tol, madali raw yung magiging commute ni Lolo Bron dito, eh. Marami raw jeep dito tsaka walang traffic dito, eh, no? Hindi rin nag-i-strike kasi mahal ang gas. Pwede raw mangyari, sa New York talaga titira si Lolo Bron, tapos madali pa rin niya mapupunta kung saan sila nagpa-practice at saka yung mga laro ng 76ers. At panghuli, mga tol, yung 76ers kasi, ha, ang huling championship niyan noong 1983 pa, walang yan. Kakapanganak pa lang sa akin nun, na sina Julius Erving tsaka si Moses Malone pa yung naglalaro ng time na yun. Kaya yun, mga tol, no, kahit na busy ang Pilipinas sa impeachment, eh gusto pa rin daw ni Lolo Bron ma-energize yung pan 76ers uli kapag nakatingin muli sila sa championship. Eh ako, wala akong reklamo dyan. Talagang fans ako ng 76ers, eh. Idol ko si Iverson dati, kaya nga ako natuto mag-crossover dahil kay Iverson, eh. Eh ngayon, nandito na kayo si Lolo Bron. Ayan, mag-aaral na ako mag-flop. So yun, mga tol, no, medyo nakakagulat talaga para sa akin na tumanggap si Lolo Bron ng 4 million a year lang, eh. Pero isa lang kasi ang ibig sabihin yan, mga tol, eh. Talagang gustong-gusto ni Lolo Bron na makapag-champion siya uli. Handa siya maging
supporting cast na lang para makapaglaro siya sa malakas na team, ha? At para sa akin, big deal talaga yon mga tol eh. Sana nga ganun yung gawin niya, no? Kasi at this point ng career niya, hindi na talaga pwedeng siya yung Jollibee eh. Mas mabagay kasi sa kanya, mag-focus na lang siya palagi sa playmaking, di ba? Para mas makagawa pa, malalakas niya kakampi. Siguro kapag nag-average si Lola Bron dito, mga tol, 11 to 12 assists per game, malamang makapag-champion tong Sixers na to eh. Okay na pang imakas, malayga, mahita rin matibag.